Marami talaga sa mga tao ang natutuwa kapag nagpapalipad ng drone dahil nakukunan nito ang minsan ay hindi nagagawa ng mga tao tulad ng mga magagandang tanawin at nakakaaliw na kapaligiran, pero minsan ay napapasobra na kaya may mga hindi inaasahang pangyayari ang naaaktuhan nito, tulad ng nakuna ng video gamit ang drone na ating mapapanood. Biggest Cemetery. Minsan bang nakita mo na ang isa sa pinakamalaking sementeryo sa buong mundo? Well, ganito lang naman. Ito ang Wadi El Salam, ang Islamic cemetery sa Holy City of Taha. Nang makunan ito ng drone, ay talaga namang bumilib ang may-ari ng drone. Dahil sa buong buhay niya, ay noon lamang siya nakakita ng ganito. Ang libingan na ito ay itinatayang may 600 hectares na halos isang malaking lugar na ang katumbas. At ito ay nasa 1,500 years nang nananatiling libingan hanggang sa ngayon. City of Petra. Noong 2016, unang nakuna ng satellite ang isang napakalaking nakatagong istruktura dahil halos matabunan na ito ng buhangin. Natagpuan ito sa Wadi Musa sa Jordan at ito ay itinayo noon pang 2nd century. Kaya nang tumagal na at umabot hanggang 7th century ay inabandona na ito. Kahit na unang nadiskubre ito noong 1812 ay hindi pa rin nadidiscover ang buong syudad at ang buong loob nito. Dahil marami ang kumukontra, dahil maaaring ikasira daw ito kapag nangyari ang gusto nila at maraming tao ang kung sino-sinong pumunta rito. Lost Tomb. Ang loob ng tomb na ito ay may mga butong tinatayang aabot ng 72 katao. Pinaniniwalaang ito ay naging tahanan ng mga sinaunang tao noong unang panahon. Natagpuan ito sa isla ng Gran Canaria na sakop ng Spanish Canary. Ayon sa mga expert, ito ay active noon pang panahon ng Guianche Civilization noong nakaraang 800 at 1000 AD. Ang kuweba ay umabot ng 23 feet mula itaas pa ibaba. Nadiskubre ito ng grupo ng mga archaeology na El Lagato. Ito ay hindi nila inaasahang maaaktuhan ng drone, kaya naipakalat ito sa social media. Ngunit nang malaman ito ng marami, may mga parte sa loob ng tomb na binababoy raw ng ibang bumibisita. Apennine Colossus. Maaaring ito ang hindi mo pa rin nakikita. Bukod sa nakakabilib ang sculpture na ito, ay talagang masasabing ancient sculpture. Matatagpuan ito sa Italy. Ginawa ito ni Gian Bologna noon pang 16th century. May taas ito na 35 feet o 10 meters. Hindi lang yan, dahil sa loob nito ay nakalagay ang mga iba pang sculpture na maliliit at mga sinauna. Kumbaga ay mga antik na talaga. Natagpuan din nila ang estatwang ito nang dahil sa drone. Ayon pa sa mga tao doon, ito ay alaala ng Roman herong si Hercules, ang simbolo ng pagiging matibay. Ancient Coffins. Ito naman ang nadiskubre sa Southwest China, probinsya ng Guizhou. Habang pinalilipad ang kanilang drone, nadiskubre nila ang lambak ng mga kabaong. Daan-daang kabaong din ang natagpuan dito. Ayon sa mga taong nakatira malapit sa lugar, maaaring may sarili silang paniniwala kapag naglilibing, kaya ganito ang itsura nito. Ayon sa mga taong nakatira malapit sa lugar, maaaring may sarili silang paniniwala kapag naglilibing sila ng mga yumao. At maaaring namana pa nila ito sa kanilang mga ninuno. At may ibig sabihin pa na ito ay tulad ng pagpapalaya nila sa mga kaluluwa ng kanilang mga mahal sa buhay, papunta sa langit. At ayon pa sa mga researcher, kaya maaaring ganito ang itsura ng libingan dahil ang lugar daw ay daanan ng malalakas na baha. Kaya kinakailangan nila itong gawin sa ilalim ng kuweba. Guiyazhou Caves. Ito ay mula naman sa Yangqing District sa Beijing, China. Kakapagpalipad nila ng drone ay nakunan nila ito. Ngunit ito ay talagang matagal nang nadiskubre noon pang 1984. Habang isinasagawa nila ang cultural relic ay napadpad sila dito.
Ang nakakabilib na diskubreng ito ay mayroong butas na nasa 117 at may kanya-kanyang laki. Sa sobrang luwanga ng Guyajio Caves ay tinatayang nasa 100,000 square meters ang sukat ng nasasakupan nito. Kung mayroong pagtutularan ay para itong honeycomb na kada isang kuweba ay may tigta 3 kwarto sa loob. At ayon pa sa mga archaeologists, kung ito ay susumahin, maaaring aabot ito ng 1,000 to 2,000 years mula nang naitayo ng mga sinaunang tao. Isa pa, isang misteryo rin kung sino nga ba ang gumawa nito. The Aircraft Boneyard. Habang pinapalipad ang isang drone sa disyerto ng Arizona, nakuna nito ang isang lugar na kung saan ay sobrang dami ng mga eroplano ang makikita. Dahil ito pala ay abandonado na. Sa dami nito ay itinatayang higit kumulang na 1,000 military aircraft ang narito. Kaya naman sobrang dami nito ay mula pa noong 1946. Dito na sila naglalagay ng ilang eroplanong hindi na ginagamit. At ito ang pinakamalaking aircraft boneyard sa buong mundo. Pero hindi naman talaga lahat ng ito ay hindi na mapapakinabangan. Dahil marami pa dito ang pinag-aaralan kung may potensyal nga bang mai-convert ito sa makabagong eroplano. Kaya naka-standby lang sila. Mel's Hole. Sa Eastern Washington ay natagpuan ng drone at isang malaking butas na sobrang lalim ang kanilang nadiskubre. Sa luwang ng butas nito, nang sinubukan nilang patakan ng mga bato, ay halos hindi na nila marinig ang tinatamaan ng bato pa ibaba. Nang dahil sa kagustuhang malaman kung gaano nga ba kalalim ang butas, ay kinailangan nilang gumamit ng pamingwit para malaman ang totoo. Pero nung kanilang sinusubukan na, ay hindi pa rin ito naabot ang pinakailalim. Kaya nang ito ay kumalat na sa social media. Dito ay gumawa na ng aksyon ang US Federal Agent. Binili nila ng sapilitan ang buong lugar para hindi na ito mapasok pa ng iba. At mula noon ay wala nang balita dito kung ano na nangyari. Kaya naman hanggang ngayon ay nananatili pa rin itong misteryo sa marami. Cave of Crystal. Talagang napanganga na lang ang mga taong nakadiskubre ng kuwebang ito dahil punong-puno ito ng mga kristal. Ito ay natagpuan sa Naica, Chihuahua, Mexico. Ang mga kristal ay natural crystal na tinatawag na gypsum. Pero kahit anong ganda ng loob nito ay hindi naman ganon kaginawa pag pumasok dahil malapit ito sa magma ng bulkan. Una itong nadiskubre noong 2000. 2 minero ang nag-e-explore at aksidente nila itong nakita. At may mga nagbabantay na rin bago makapasok sa loob nito. Kaya bago mag-explore ang mga tao dito, ay kailangan na lang isuot ang makapal na skin protector. Dahil ang init na mararamdaman dito ay aabot ng 150 degree Fahrenheit o 65 degrees Celsius. Stone Faces. Narinig mo na ba ang Nemrut Dag? Matatagpuan ito sa Eastern Taurus sa Turkey. Napakaganda ring pagmasdan ng mga istruktura na to, lalo pa at gawa ito sa limestone. May taas ito na 7,000 feet, na halos isang bundok na ang taas. Back in 1st century BC, pinaniniwalaang ang lugar na ito ay ginawa para sa haring si King Antiochus. May mga estatwang ulo ng hari at ulo ng leon. Meron pang agila, pati ang mga Diyos mula sa Greek Armenian ay makikita rin dito. At kada isang estatwa ay mayroon taas na 30 feet. Ayon sa kanila, ito ay isa sa pinakamataas na istruktura mula sa Turkey. At hanggang ngayon ay nagtataka pa rin ang marami kung paano nga ba ito naitayo, gayong wala pa naman noon ng mga teknolohing katulad ngayon. Well, yan lang muna ang mga video natin sa ngayon. Ikaw, alin sa mga videong ito ang nagustuhan mo at talaga namang bumilib ka? Kaya comment ka lang sa ibaba ng channel na to at pag-usapan na yan.